Matapos ang pagkatalo ng Espanya sa Spanish-American War noong 1898, isinuko nito ang Pilipinas sa Estados Unidos sa pamamagitan ng Treaty of Paris. Pero hindi pumayag ang mga Pilipino na muling mapasailalim ng panibagong dayuhang kapangyarihan. 2 araw bago ratipikahin ng Senado ng Amerika ang kasunduan sa Paris, sumiklab ang labanan sa pagitan ng mga puwersang Amerikano at mga revolusyonaryong Pilipino sa pangunguna ni General Emilio Aguinaldo. Dito nagsimula ang 3 taong digmaan na kumitil ng libo-libong buhay. May iba't ibang dahilan ang Amerika sa pag-angkin sa Pilipinas. Nariyan ang pagkakaroon ng komersyal na oportunidad sa Asya, ang paniniwalang hindi pa kayang mamuno ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa, at ang takot na baka agawin ito ng ibang bansa gaya ng Germany at Japan. Sa digmaang ito, mahigit 20,000 Pilipinong sundalo at 4,200 Amerikano ang namatay. Higit pa riyan, tinatayang 200,000 sibilyan ang nasawi dahil sa gutom, sakit at karahasan. Sa unang bahagi ng digmaan, sinubukan ni General Emilio Aguinaldo na labanan ng mga Amerikano gamit ang tradisyonal na pakikidigma, pero dahil sa kakulangan sa armas at suporta mula sa ibang bansa, napilitan siyang gumamit ng guerrilla tactics. Nahuli si Aguinaldo ng mga Amerikano noong 1901 at noong July 4, 1902, idineklara ni US President Theodore Roosevelt na tapos na ang digmaan. Pero kahit tapos na ang opisyal na labanan, nanatili ang maliliit na pag-aaklas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Habang nagaganap ang digmaan, inilunsad ng Amerika ang Policy of Attraction, isang estratehiya para mapalapit ang mga Pilipino sa pamamahala ng Amerika. Noong 1907, binuksan ang unang halalan sa Pilipinas at noong 1916, ipinasa ang Jones Act na nangangakong ibibigay ang kasarinlan sa hinaharap. Taong 1935, naging isang Commonwealth ang Pilipinas. At noong July 4, 1946, natamon natin ang ganap na kalayaan mula sa Estados Unidos. Let's get together, Sunday 25, Sunday 25.